We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Drug den sa Daet Camarines Norte sinakyada kan PIDEA. Surprise clearing operation pigkondusir sa Naga City People's Mall. Hasin nag-jaywalk sa Pamplona, Camarines Sur, irido kan mabudalan nin motorsiklo. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolavieres. Surprise clearing operation sa mga illegal na ambulant vendors pigkondusir sa Naga City People's Mall. Bagong no vendors allowed signage sa Naga City People's Mall, pigkarawan asin nila ganin linyang joke only. Alagad manihamiento kan merkado publiko, day isubuot nakikipagsubahan sa pagpapautob kan sidewalk vending ordinance. Ang detalye, aramunta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, nagkapirang mga paratsenda na sitar kan mga kabuhan kan Public Safety Office, MEPO Security Unit, asin PNP sa ginibong clearing operations kasuudma, digdi sa palibot kan Naga City People's Mall. Asin sa presente nga ni, tiglaaga naman in barikada, an poste na may karatula, siring manapigtapala na, an kinarawan na porsyon kaini. Regular subuot na pigigibo kan security unit kan Market Enterprise and Promotions Office. Nalinigon ang gabus na pasilyo kan merkado publiko. Nganing pahalion ang mga ambulant vendor o itong mayo nin pwesto sa NCPM. Kasuod maangani, makalihis ang clearing operations, sarong dakulang no vendors allowed signage man ang pigbugtak sa may poste, komo pagirumdom na mayo na dapat magpwesto digdi. Actually po, uga po kitang pigdaw sa indang area kung saan po sinda pwedeng magtinda. Ito pong sa taas po. Sa third floor po. Sa kunyan po si Saro po nga ning tugang, nakapwesto na. And then si Sir po ko si itong Saro pa pong tugang, natawa naman din po ning pwesto. Siguro dahil lang po siguro nalulugaran kung nuarin mapwesto, kaya po naano na po. Alagad ngunya na aldaw, sa tungod mismo kandakulang signage, may nakapwesto na naman. Manonotaran man sa bagong laag na karatula, ang dagdag na linyang joke only. Risang isinurat sana kanda pa nabibistong persona. Ang security unit kan MEPO sa asistensya kan Public Safety Office asin PNP dagsagibon in follow-up operations nganing mapahali ang mga liwat na nagpwesto sa lugar. I-review man daan ang CCTV nganing mabisto asin mapanimbag ang nagkaraw sa karatula. Day man subuot nakikisubahan ang manhamiento kan merkado publiko sa pagpapautob kan sidewalk vending ordinance kan syudad. Alagad nganing maibitara na ang paurutrong problema na ini. Dapat na subuot na bisitahon liwat ang ordinansang naipasar taong 2001 pa. Ang problema po kan may vendors na illegal, paghali po kayo maati. Pero kung usually organized me, kaulay me, natutugunan po yung obligasyon mo, linigan mo ang lugar mo paghali. I-identify lang si mga lugar na tutugutan, si mga lugar na patugutan. Nahiling tapo baga niyan panganiban pag alas 5 pano ng ukay-ukay. Sigun sa presidente kan Side Post Vendors Association, day patas para sa inda ng mga nagbabayad nin plasada sa orual daw na pagtinda, konpirmisa ng igwa nin mga nakakalusot na ambulant vendors. Kaya anhagad ninda. Itong sa tama man, para parehas man lang po kami na vendor. Tapos yan po nga ni, bali magiging ano man po yan sa mata, siyempre po, grabe po doon, nakaka-distract man po duman na marayta, naon sa bungad. Nagsayuma naman na magkomento dapit digdi ang pirang ambulant vendors na naabutang nakapwesto sa mga pigpapangalad na lugar sa merkado publiko.
Day may ibitaran Kate na may pirang mga paratsenda na masabi o mahagad nin dikit na konsiderasyon ta naghahanap buhay man sa nasinda. Alagad sigun nga ni sa Market Enterprise and Promotions Office kay puha na natimbangon ang sitwasyon. Ninhulita may mga pagkakataon kaya na pagtinawanin konsiderasyon na abuso naman halimbawa tawan nin dikit na pwesto minsan namamangnuhan na sa nakan mga otoridad nagiisog hasta sa nagdakula na naookupar na lugar kaya importante na mailatag ang gabos na ini sa gigibuhon o i-amend na ordinansa. Kate. Alright, Jos Mabalos, Jessica. Arestado ang 4 na persona makalihis na sakyadahon kan mga otoridad ang sarong pigkukonsiderar na drug den sa barangay Kamambugan, Daet, Camarines Norte kasuudmang hapon. Nakumpiskar sa nasambitan ng operasyon ang nasa 15 gramo kan pigtutubudang shabu na nagkakantidad nin 11,000 pesos. Sigun sa PIDEA Camarines Norte, haloy nang pigbabantayan kan mga otoridad ang transaksyon sa nasambitan ng lugar. Sa ngunyan, nasa kustodiyan na kan mga otoridad ang nasambitan ng mga persona para sa maninigong disposisyon. Kung marurumduman, harus magkakasunod na operasyon ang ikinasa sa Camarines Norte kung sa indakulang kantidad nin iligal na droga ang nakumpiskar. Huli kay ni mas pinahigot ngunyan kan mga otoridad ang laban kontra iligal na droga sa probinsya. Lalaking basang na nagbalyo sa tinampo sa Pamplona, Camarines Sur, irido makalis mabudalan nin motorsiklo. Mantang 2 irido sa banggaan kan sarong pampaserong jeep asin motorsiklo sa Libmanan, Camarines Sur. Tutukan sa report ni Chris Novello. Nagsapo ning minor injuries ang lalaking ini kan mabudalan kan sarong motorsiklo sa kalabaan kang National Highway sa barangay Tambo, Pamplona, Camarines Sur sa bagong aga. Pigbabaybay subot kan motorsiklo ang tinampo sa direksyon na pasiring sa syudad ni Naga kan magjewog o biglang magbali ang lalaki. Rason nga ning mabudalan ini. Irido man ang driver kan motorsiklo asin backrider kay ini. Dahil man mapugol ang mapahibi kan backrider huli kan sinapo kay ning lugad makalisan aksidente. Istorya kan driver kan motor maloy-an sa iyang padalagan kan basang subot na nagbalyon tinampo ang lalaki. Si lalaki po, ning nagdire-diretso lang po siya, pigbubusinahan ko na pong maray, nagdiretso lang po siya. Ang ginibo ko po para dahil ko siya matamaan, pigiwasan ko po. Kaya lang kung natamaan man po giraray sa may lubutan. Pigahalat pakan kapulisan kun magkakaareglo ang ambos lados. Sa tuya man ang mga pedestrian, magluway-luway kita pagbalyukan tinampo. Magiling kita sa wala sa tuo na may nag-aaragid dyan na mga kaskas na sasakyan. As in, kung pwede, magbalyo kita sa tama talagang balyuan, sa pedestrian. Sa Libmanan, Camarines Sur, doan na irido sa banggaan kan sarong motorsiklo asin pampasaherong jeep sa barangay Bahay kan nasabing Banwaan. Parehong pasiring subot sa kasentrohan kan Banwaan ang direksyon kan duang bihikulo. Alagad pagabot sa lugar kan insidente, nawalan subotin balanse ang motorsiklo. Tulos man ni respondan kan MD RRMO Libmanan ang mga nairido asin dinalagan sa ospital. This week lang kay igwa kaming duwang BA dyan nangyari sa barangay Bahay. Kaya siguro kay puwantang kaganan ng early warning signages dyan na mag-slow down talaga. Nangapodan man ang mga otoridad na i-obserbar ang tamang speed limit asin maglikay sa pagmamaneho para maibitaran ang parehong mga insidente. Kay Banan si Javel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Sobrang exposure sa saldang pwedeng magresulta subuot sa heat stroke susog sa DOH Bicol. Dengue, kolera asin iba pang helang, piglalauman subuot na magbutwa ngunyan na El Nino. Tips tanganing makalikay sa mga helang na ini, aramon ta sa report ni Chris Novello. Sa edad na 79 anyos garuday mati ni Jeremio Salvador an init kan saldang. Haros maghapon man subot ining expose sa init huli sa iyang pagkain padjak nga na may pulis sa iyang pamilya. Sulamenteng kopya asin payong kan pwede kab subutan sa iyang proteksyon sa matinding init. Dahil maiwasan ta nagkakan. Si Gibson Lita haros mga rigos naman sa gaanot sa grabing init. Grabe na pang init. Alas 9 pa lang, mainito na garo na alas 12. Sa ngunyan susog sa pag-asa, nasa normal pa man ang temperatura o relative humidity alagad posibleng mamatayan po sa Marso ang paglangkaw kan heat index sa rehiyon. Yung merong bridge of high pressure namin, may lumalabas na bridge of pressure, tapos yung temperature po natin, medyo na mataas na po, minsan umabot po ng 34. Pagka ganyan po, ang temperature po natin is maaari po magkaroon ng heat index na 40 plus degrees centigrade. So, ganoon po. Nandun na po yung parang magkakaroon tayo ng mga warnings.
Katakod kaini dapat subot nilikayan ang pagbalad sa saldang po na alas 10 din aga hasta alas 3 din hapon na pwede magresulta sa heat stroke. Uro na sa mga senior citizen, susog sa Department of Health Bicol. Pwede man na maglangkaw ang blood pressure pag sobra ang exposure sa saldang. Alagad bako sa nainian mga helang na posibleng magbutwa ngunya na tag-init asin El Nino. Pira pa subot digdi ang dengue, cholera, typhoid fever, leptospirosis, maging shellfish poisoning. Katakod kay na may mga pagi man subot nga ni malikan ang mga helang na ini. Siring kan pagbantinir kan kalinigan sa palibot, pag-search and destroy sa mga mosquito breeding sites, regular na paghanaw ng kamot, pagkakaning masustansyang pagkakan asin regular na pag-ehersisyo. Mantang likay mo na ang pagkakanin lamang dagat nagikan sa mga lugar na positibo sa red tide toxins nga ni malikan ang shellfish poisoning. Kay Baran si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, maluya na po asin dain naman nakakaapektar sa nasyon ang duros amihan. Kaya nagtitinir na maarasas ang panahon sa dakul na lugar sa nasyon. Huli iyan sa easterlies o itong mainit na duros gikan sa dagat Pasipiko. Sa mga kapuso nyatong Bicolano, ihanda po ang sa indong mga pangayab. Huli tabasado sa datos kan Metro Weather, hababa ang tsansa nin uran sa Bicol Region. Apwera na sana sa pirang parte kan Camarines Sur. Posible man ang uran sa iba pang parte kan nasyon, urog na sa Mindanao. Ma'am, bilang 4-piece beneficiary po, alin ang mas pipiliin nindo, cash or bagas? Para po sa kuya, siguro cash na lang po. Kasi makakapili po ako ng quality kan bagas, kung anong gusto mong bakalon. Kung may kwarta po, madali sana maubos. Tapuro sana bakal mamahalon, sa mga bagas po, halo yan para sa mga kita nagkaklase baga po. So sa kuya po, mas marin itong bagas na. Paano po? Pag matungod ka po, maano ka pa, mariribaraw ka pa, kung sumahal, so barato. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Publiko, pigyan kaminar na magpreserbar man giraray nin tubig mantang napaparanina ang tig-init. Alagad para sa pirang mga paraoma, dai subuot posible ang pagtipid sa patubig. Uya ang report ni Jessica Kalinog. Ang dakulang drum na ini sa luwas kan harong ni Dananay Evelyn, nakasalod pirmi tuyong naguuran. Ang natitipon na tubig uran, iyong pigagamit ninda pandugdog nin mga pananom. Dakulang tipid daa kumparar kon sa gripo sindamako. Yung mga pinag-anlawan ng damit pag naglalaba, yun po yung binubuhos namin sa CR. Ay malaking tulong po syempre at yung binabayaran kahit papaano ay kumukunti yung bill. Kaya kailangan po talaga magtipid. Ang car wash man sa saindang atubangan, nagtitipon pirminin tubig sa drum. Digdi nakakonekta ang pressure pump na pigagamit nganing makontrol ang tubig na nagluluwas sa hose. Mas tipid daa ini kaysa sa buhos, sigon kay Steven. Adjust lang yung ang butas ng hose sa pag-spray. Pero kung buhos, sir? Parang mas mato yung buhos, magastos. Bakit po? Kasi biglaan eh. Walang control? Walang kontrol o. Kasuudma kan mga podan sa publiko si Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama na magkaigwan ng dikit na behavioral changes, partikularmente sa pagkonserbar nin tubig, pagkakan asin enerhiya sa tahaw kan da maantisiparang epekto kan El Nino sa nasyon. Sigun sa paraomang si Jonathan kan San Roque Bula, sa lado kan pag-uuma, day kayang magtipid sa patubig. Arog ngunya na Pebrero, naanotaranin daan pagluya na ka nagbubulos na tubig sa nakapasak nindang patubig. Kaya ngunyan, kaday katulong aldaw na siya kung magpabulos nin tubig sa umahan. Nagtsatsaga lang, makonsumo ng krudo. Kundi, mayo man magiginebo, kailangan maitawid yan, kuyan. Pagpatubig. Takunday man, lalong malulugi. Lugi nang dati sa kakapatubig. Mahal-mahal yung krudo mo yan. Baka kaya pa man, igwa pa man na sup-sup daw, puro paano, luway-luway, igwa pa man na ako.
Kung papahaloyon man da kaya ninda asin maggaratak naan umahan, lalo pang masakit na mapatubigan. Taon-taon pigaandaman asin pigtitipunan na daan nindang mga parauma ang dry season, tainimon ang panahon na marayan gusi. Ako naman daan-indaan magastos na patubig sa mga panahon na ini, alagad syerto man na magayon an balik. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pirang residente sa sarong sitio sa Virac, Catanduanes, kinakaipuhan pang maglakaw nin haro sarong kilometro tangani isa ng makasakdo nin tubig sa bubon. Water supply sa lugar, day na subuot na irahay puun pa kan man lamasa ang bagyong Rolly kan 2020. Uyan report ni Rosie Nieva. Kasabay kan pagpupuuna kan mainit na panahon, nagtitinir na problema kan nasa 16 na pamilya sa Sitio Naynod, Barangay Kalatagan, Tibang, Virac, Catanduanes, ang supply nin tubig sa saindang lugar. Kaipuhan pa kayang maglakaw nin haros sarong kilometro gikan sa saindang mga harong nganing magsakdo nin tubig sa sarong bubon. Dati man subuot na igwa ni marahay na supply nin tubig sa lugar, alagad poon kan man lamasa ang bagyong Rolly kan taong 2020, dain na naibalik ang bastanteng supply nin tubig. Sulamenting ang electric pump kaya kan Virac Water District ang nagpapasakat kan tubig sa indang lugar, alagad kang naputol ang linya kan kuryente, dain na sinda na supplyan. Nanamagal lang ako kung kailangan, tulungan kami na mabigyan kami ng tubig. Kasi may pangako naman sila sa amin eh. Sangunya nanhagad kan mga residente, mabugtakan sinda nin masaraning gripo o linya nin tubig sa lugar para dain na ninda kinakaipuhang maglakaw nin harayong distansya para magsakdo. Actually po nag-request kami sa VWAD na palagyan po doon ng libreng connection. Gagawa po kami ng sulat. Regarding naman po dito sa amin kasi kami po yung nanggagalingan po ng reservoir. Sibong nalado pigshare tuman kan manhamiento kan Water District nangunya na bulan, pupo na ng bugtakan in linya ang lugar asin hahanapan ninda nin paagi nganing masolusyonan na ang problema kan mga residente. Nagkikiusap sa biwad na tulungan natin ang Sitio Naynod dyan sa Kalatagan, Tibang na magkaigwa maning tubig. Magkaroon ng tubig yung 16 household sa lugar na yon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Pigbida kan nasa 21 visual artist gikan sa probinsya kan Camarines Norte asin iba pang parte kan Bicol Region an sa indang mga obra sa sarong art exhibit sa Banwaan kan Daet Camarines Norte. Ang nasambitan ng aktibidad, parte kan selebrasyon kan National Arts Month. Suportado man kan lokal na gobyerno ang aktibidad na obhetong matabangan ang mga local artist na magkaigwanin venue kung saan pwedeng maipahiling ang sa indang mga abilidad asin talento sa arts. Ikinaugmaman ini kan mga artist, hulita mas natatawan subot sindanin pagkakataon na makipagsabayan sa tibay kan ibang mga pintor gikan sa ibang lugar sa nasyon. Ang nasambitan ng art exhibit, madurar hasta sa Marso 1. Ang importante dito yung, alam mo yung kahit nandito tayo sa probinsya, kaya natin isabay yung ano natin, yung talent natin sa ibang, lalo na sa Manila. Bilang 4-piece beneficiary, ano mas gusto mo, cash o bagas? Pwede both. Deta, pareho man po kay puhan. Cash. Dahil kami mga paraoma man lang kami digdiyo. Kaya mas importante sa mo ang cash na nagpapa-eskwela kan mga aki, pang bayad sa mga aki, pang balon. Para sa kuya po sir, bagas, ay cash na lang po. Para po kayo sa eskwela po yan, pamasahe sa kapang bayad sa school. Tapos kung ano pang mga kaipuan kan mga estudyante. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sa pigpaluwas na report kan Philippine Statistics Authority na irehistro ang pagbaba sa poverty rate kan probinsya nin Masbate. Gikan kaya sa 36.9% kan taong 2018, naghuros ini sa 25.6% kan 2023. Kung marurumduman, basado sa istorya kan probinsya, ang Masbate ang pigkukonsiderar como saro sa pinakatios na lugar sa nasyon. Alagad sa pag-agi kan mga panahon,
padikit-dikit na ining nakakabawi. Saro sa nahihiling na rason kan lokal na gobyerno ang mga proyektong pigbaba kan national government sa probinsya kung sa indakol na mga tao ang nagkaigwanin trabaho asin negosyo. Narealisar man ang farm to market road, mga national road asin tulay, mga pantalan asin iba pang infrastruktura. Apara kaini nagbaba naman subuot ang insidente nin insurhensya sa probinsya sa paagi kan pinahigot na operasyon kan PNP asin AFP. Piglalauman man na mas dakul pang turista ang mabisita sa lugar na dakulang tabang para sa pag-uswag kan turismo sa Masbate. Before, Masbate is one of the poorest provinces in the entire country. But with this tremendous decrease of 11.3%, parang nawala na sa atin ang poverty line. Sitwasyon kan bulos kan trapiko sa kasentrohan kan syudad ni Naga, aramon ta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, yang kitaon yan digdi sa may Naga City People's Mall, partikularmente digdi sa Kalabaan kan J. Hernandez Avenue. Asin kung mahihiling tangon yan, Kate, medyo buwelo pa ang tinampo. Asin dikit sa naman ang mga nagaaging mga lunadan alagad, arog kan oral daw na nangyayari piga antisiparan na pag-abot din mga alas 6 o pagruluwasan na kang mga estudyante. Asin kan mga hali sa trabaho, padikit-dikit naman na magabat ang bulos kan trapiko digdi. Asin na importante man, Kate, na manotaran kasubago igwani nag-agi digdi na mga kabuhan kan Public Safety Office kung sain pigsitar liwat itong mga ambulant vendor, itong mga nagtitinda digdi sa gilid kan tinampo kan Kalabaan kan J. Hernandez Avenue. Kasubago nagharali naman ini alagad pakalihis na naman kan Public Safety Office na mga kabuhan kan Public Safety Office nagbaralik na naman ini. Kaya nga iyon ang tigtatawan doon kan Market Enterprise and Promotions Office na mabisita na liwat ito baga ordinansa, itong sidewalk vending ordinance kan syudad, tanganing mailatag na talaga kung ano itong mga do's and don'ts, kung saan man sinda po pwedeng magpwesto, asin tanganing mapanimbag naman itong pauro-utro sa na nagigibo o nagva-violate ka itong ordinansa. Asin yan muna ang latest, digdi sa kasentrohan kan syudad ni Naga, balik sa imo, Kate. Ingat ka mo, Jos Mabalos, Jessica. Nababakal na bagas kan pirang 4-piece beneficiary hali sa itinataong rice subsidy kan DSWD, day na subuot matapatan ang nagmamahal na presyo kan bagas. Gobyerno pigaadalan ang pagtaon na sananin bagas imbes na cash sa mga 4-piece beneficiary. Uyan report ni Chris Novello. Labis sarong dekada ng benepisyara ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PCI sa kabase kan Milaor Camarines Sur. Sa kada payout may nare-receive subot siyang 1,200 para sa rice subsidy na nakakabakal subutin 30 kilos nin bagas. Alagad, huli sa padagos na pagmahal kan presyo kaini, dikit na sanaan nababakal kan pigtataong rice subsidy kan DSWD. Dati 30 kilos po yan, pero po kang nagmahal po nag-28, sangon yan po, di ko na po aram kung pirang kilo po ang naano po katungwan po. Kaya kung si Aiza subuot ang nahapoton, uyon siyang imbes na rice subsidy. Bagas na sanaan ni tao sa mga 4-piece beneficiary. Ipig-recommenda kaya kan Department of Agriculture ang pagdaon na sananing bagas imbes cash sa mga beneficiaryo. Pigaadalan na subot ini kan DSWD kung saan bukas bansinda sa siring na ideya na obeto matabangan ng local rice producers. Sa datos kan DSWD Bicol sa presente, igwa ng labi 400,000 na 4-piece beneficiary sa rehiyon. Sa numero ini, pinakadako lang beneficiary sa Camarines Sur na may 132,272, nasa 80,766 Albay, 73,758 sa Masbate, 58,920 sa Sorsogon, 38,741 sa Camarines Norte, as in 16,046 sa probinsya ng Catanduanes. Kay Baran si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Kasabay kan kamawota na mas mapakusog ang health services sa Camarines Norte, pigtutulod ngunyan kan mga otoridad sa probinsya na maging level 3 hospital na ang Camarines Norte Provincial Hospital. Sigun ki Provincial Health Officer 1 Dr. Walter Randolph Halgalado, kay puhan ang legislative action para maibalyo ang pagmamanehar kan nasambitan ng ospital sa Department of Health. Kabalik kaya sa pwedeng maging bentahe kaini ang pagiging general hospital asin mas dakulang pondo ang pwedeng itagama kan national government. Posible man na madugangan ang health services asin mga espesyalista. Apara kaini dakula man subuot ang matitipid kan provincial government. Sa ngunyan na isunad na subuot,
ni 2nd District Representative Rosemary Panotes ang House Bill 6937 o anlay na nagtutulod kan nasambitan ng pagbabago. Sa larangan po ng mga espesyalista, maaari po silang mag-detail dito ng iba-ibang espesyalista na pwedeng manggaling sa malalaki nilang hospital kung yun ang pangangailangan ng ating probinsya. Haros 2 taon na makalihis maaprubaran sa paagi kan sarunglay ang pagpapatindog kan LTO Labo District Office sa Banwaan kan Labo, Camarines Norte. Alagad hastang ngunyan, di ipagiraray ini na pupunan. Sigun sa LTO Daep, 2 lugar kaya ang planong patindugan kan nasambitan ng opisina. Alagad mayo panin pinal na desisyon ang LTO Bicol kun arin na lokasyon ang sa indang kukuanon. Saro kaya digdi ang nasa barangay Talubatib na pigdonar kan pribadong individual. Mantang ang saro naman nasa barangay Masalong na pigdonar man kan lokal na gobyerno. Sigun sa LGU, dakulang tabang ang nasambitan ng district office sa mga motorista na dai na kaipuhan magpasiring sa rayong lugar para sa saindang transaksyon. So ini-evaluate pa po sa regional office yung application nila, and then ifo-forward po yan sa central office, and doon po yan na-approvean kung saan po ilalagay ang LTO Labo District Office po natin. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man-iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.